Nagbabalik po ng balita, update tayo sa naantalang operasyon ng LRT Line 2. Mga kapanayan po natin, Administrator ng Light Rail Transit Authority, si Attorney Hernando Cabrera. Attorney Cabrera, good morning, sir. Good morning, Ivan. Good morning sa ating mga viewers. Ano pong status ng operation ng LRT 2 ngayon? Well, Ivan, unang-una gusto kong humingi muna ng paumanhin sa ating mga pasahero dahil sa naging problema natin sa Line 2. So far ngayon, ang problema namin is that may technical problem sa amin ngayon, yung tinatawag natin na transformer number 5 at saka number 6. Located ito sa Santolan at saka sa may Anonas area. No? Okay. So habang nire-resolve namin ito, isang linya lang, isang release lang ang pwede naming gamitin. Kaya minabuti namin na yung mga tren, ipunta muna lahat doon sa may Cubao, between Cubao at saka Recto na segment natin para doon tayo mag-ooperate muna ng tinatawag natin na degraded operation. So, Okay. ang target natin dito is alas 7 or earlier, makapag-operate na tayo between Cubao and Recto pabalik ng Cubao. But in the meantime, wala muna tayong biyahe magmula Cubao hanggang Antipolo and then Antipolo pabalik ng Cubao habang nire-resolve namin yung problema namin doon sa power transformer namin. Okay. So as we speak, sir, operational po ang Cubao to Recto. Tama po ba? Mag-ooperate pa lang kami. Ang magsisimula pa lang? Alas 7. Alas 7 ang target namin. But we're confident we can operate yung degraded operation na yan earlier than 7. Kasi Okay. On the way naman na yung mga train doon. So yung mga taga-Antipolo ho, ang suggestion ninyo, siguro pumunta muna ng Cubao and then doon na lang sumakay ng LRT. Ano po? Yes, yun ang, well, I'm sorry to say this, Ivan, humingi akong paumin, ganun talaga ang mangyayari, Ivan, mapipilitan Yes, sir. tayo na mag-jet muna sila or mag-bus muna sila going to Cubao. Sir, ano kaya ang naging sanhi nitong problema sa inyong transformer? Well, actually, nag-start yan kaninang mga pasado alas 3, So, alas 3, parang may problema yung isang tren as it is approaching Katipunan. Kasi pag mula alas 3 kasi nag-start na kami mag-deploy ng mga tren. So, yung isang tren na i-deploy na namin nung pagdating niya ng Katipunan Tunnel, kaproblema siya. So, we were hoping na ma-isolate namin yung problema doon lang sa tren. So, una na assessment namin, isolated lang yung problem doon sa tren. But it turns out, may problema din pala yung transformer number 5 at saka number 6. So, originally, ang target namin, makapag-operate kami alas 6. Yun nga ho yung report ni Mark Makalalad kanina. Yes, yes. Kaya lang, yun nga, nakita namin na may problema din pala yung dalawang transformer. So, we have to adjust yung ating schedule. May tansya na ho kaya ang inyong technical team kung anong oras magiging fully operational ang Line 2? Well, ang target namin is within this morning matapos namin yung problema at makapag-operate tayo full line. Magmula Recto hanggang Antipolo ang papalik ng Recto. Ayan, sige. Abiso po sa mga regular na pasahero ng Line 2. Sa ngayon po ay target muna ng simulan ang operasyon mula Cubao hanggang Recto. Attorney Cabrera, sir, patuloy po kami makikibalita sa inyo sa status ng inyong operasyon. Maraming salamat po sa pagtanggap ng tawag namin. Maraming salamat, Ivan. Maraming salamat. Nakausap po natin Administrator Attorney Hernando Cabrera ng LRT2. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.